Ang paliwanag na ito ay batay sa Biblia, kasaysayan at pananaliksik ng mga iskolar. Hindi nito layong sirain ang pananampalataya ng sinuman, kundi magbigay ng liwanag sa tanong tungkol sa tunay na petsa ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ang pananampalataya ay nananatiling higit sa petsa at tradisyon. Tuwing dumarating ang buwan ng Disyembre, milyon-milyong tao sa mundo ang nagdiriwang ng Pasko, ang kapanganakan ni Hesukristo. Ngunit sa kabila ng kasikatan ng petsang December 25, matagal nang itinatanong ng marami, ito ba talaga ang tunay na araw ng kapanganakan ni Jesus? Kung hindi, bakit ito ang ating ginugunita? At kailan nga ba siya malamang na pinanganak? Sa paliwanag na ito, tatalakayin natin ng buo, detalyado at makatotohanan ang katotohanan sa likod ng petsa ng kapanganakan ni Jesus mula sa Biblia, kasaysayan, kultura at pananaw ng mga iskolar. Ang una, may binanggit bang petsa ang Biblia? Ang sagot ay wala. Isa ito sa pinakamahalagang katotohanan. Walang eksaktong petsa ng kapanganakan ni Jesus na binabanggit sa Biblia. Ano lang ba ang sinasabi ng Biblia? Makikita ang kwento ng kapanganakan ni Jesus sa Mateo 1 hanggang 2 at sa Lucas 1 hanggang 2. Ngunit kapansin-pansin na walang araw, walang buwan at walang eksaktong taon. Ipinapakita nito na para sa mga unang Kristiyano, mas mahalaga ang kahulugan ng kapanganakan ni Jesus kaysa sa petsa nito. Ikalawa, bakit December 25 ang ipinagdiriwang na Pasko? Ang December 25 ay hindi historical, kundi tradisyonal. Ang pinagmulan nito ay sa sinaunang Roma. Noong ika-4 na siglo nang gawing legal at opisyal ang Kristyanismo sa Imperyong Romano. Kinaharap ng simbahan ang isang malaking hamon. Paano mapapalitan ang malalakas na paganong pagdiriwang? Dalawa ang sikat na paganong kapistahan noon. Ang una ay ang Saturnalia, pagdiriwang ng kasiyahan, handaan at regalo. Ang ikalawa ay ang Sol Invictus, kaarawan ng di natatalong Diyos ng araw, ipinagdiriwang tuwing December 25. Ano ang naging diskarte ng simbahan? Sa halip na ipagbawal, pinalitan ng simbahan ang kahulugan ng petsa. Mula sa Diyos ng araw, kay Jesus ang liwanag ng sanlibutan. Mula sa paganong kapistahan, kapanganakan ng tagapagligtas. Kaya't December 25 ang naging opisyal na petsa ng Pasko. Ang ikatlo, bakit malabong Disyembre ipinanganak si Jesus? May ilang malalakas na ebidensya sa Biblia na nagsasabing hindi Disyembre ipinanganak si Jesus. Una na dyan, ang mga pastol na nasa bukid. May mga pastol na nasa bukid, nagbabantay ng kanilang mga tupa sa gabi. Nakasulat ito sa Lucas 2 hanggang 8. At ang Disyembre sa Israel ay napakalamig at nagyayelo. Hindi karaniwan na ang mga pastol ay nasa bukid sa gabi sa mga panahong iyon. Mas malamang ito mangyari sa Tagsibol o Taglagas. At isa pa, ang census ni Cesar Augustus. May kautusan na magpatala ang mga tao. Mahirap maglakbay sa gitna ng gabi ng taglamig. Hindi praktikal para sa gobyerno na magpatala ng mamamayan sa malamig na panahon. Mas lohikal
na ginawa ito sa mas mainam na panahon ng taon. Ang ika-4, kailan nga ba malamang na ipinanganak si Jesus? Sa teorya ng ilang iskolar, ito ay nangyari ng Marso o kaya Abril, panahon ng panganganak ng mga tupa. May koneksyon sa Pasko, simbolo ng bagong buhay. At ang iba pang teorya, ito ay panahon ng taglagas, Setyembre o kaya Oktubre. Isa sa pinakapopular na teorya ng mga iskolar. Malamang sa malamang, kapistahan ng mga tabernakulo o ang sukot. Ginugunita ang paninirahan ng Diyos kasama ng tao ayon sa Juan 1-14. Ang salita ay naging tao at nanahan sa gitna natin. Ang salitang nanahan ay may kahulugang tumira sa tabernakulo. Maraming iskolar ang naniniwala na ipinanganak si Jesus sa panahon ng sukot bilang simbolo na ang Diyos ay literal na tumira sa piling ng mga tao. Ika-5, bakit hindi mahalaga ang eksaktong petsa sa Kristyanismo? Sa kabila ng lahat ng teorya, hindi kailanman ipinilit ng Biblia ang petsa. Alam mo kung bakit? Ang sentro ng pananampalataya ay ang misyon ng ating Panginoong Hesus, hindi ang kaarawan niya. Ang kaligtasan ay hindi nakabase sa petsa, kundi sa pananampalataya. At ang ika-6, ano ang tunay na diwa ng Pasko? Hindi ito tungkol sa eksaktong araw, dekorasyon o regalo lamang, kundi tungkol sa pag-ibig ng Diyos, pagpapakumbaba ni Kristo at kaligtasan ng sangkatauhan. Ang buod ng paliwanag ay walang tiyak na petsa sa Biblia. Disyembre 25 ay tradisyon, hindi historical. Mas malamang ipinanganak si Jesus sa tagsibol o sa taglagas. Ang mahalaga ay dumating siya sa mundo para iligtas ang sangkatauhan. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung kailan ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, kundi ano ang kahulugan ng kanyang kapanganakan sa ating mga buhay. Maaaring hindi natin alam ang eksaktong araw, ngunit tiyak ang katotohanan na ang ating Panginoong Hesus ay bumaba upang iligtas ang sangkatauhan. At iyon ang dahilan kung bakit patuloy nating ginugunita ang Kapaskuhan, hindi bilang petsa sa kalendaryo, kundi bilang pag-asa sa puso nating mga tao.